Inatrasan ko daw. Wala niya na. Kailan naman ako umatras sa subukan, mga kapanalig? Dumadayo pa nga, umatras mo. Dumadayo pa nga ako ng subukan, ba't ako aatras? Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agema Testing. Bali nitong nakaraan nga ay nag-post itong si Commander Bantugan sa kanyang Facebook page patungkol sa naging usapan nila ng isa pang grupo ng antingero na Philly Day. Bali ang naging paksa ng kanilang usapan ay tungkol sa pabaril o ang testingan ng agimat. Meron kasing konting hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig patungkol sa kung sino ang mas magaling at mas mabisa pagdating sa agimat. At base na rin sa naging usapan ng dalawa ay meron silang mga pasaring sa isa't isa kapag sila ay nagla-live sa kanilang mga social media account. Kaya para matapos na raw ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay dadaanin na lang nila ito sa isang mapayapang testingan ng agimat. Naglahad naman si Tall Driven Wolf, ang tagapangulo ng grupong Philly Day ng rules kung paano ang gagawin nilang testingan. At ito ay sinang-ayunan naman ni Commander Bantugan maliban lang sa isang rule, ang rule number 5 na kung saan sabi ni Tall Driven Wolf ay ang gagawin nilang testingan ay ubusan ng agimat. Dahil ayon kay Commander Bantugan ay magiging lugi siya at hindi patas ang testingan dahil ang kanyang ilalatag dito ay mga antigong medalyon. Samantalang ang ilalatag naman ng grupong Philly Day ay mga papelang na pinaobrahan nila. Magkaiba kasi sila ng estilo pagdating ng pagkakarga ng bisa ng agimat. Si Commander Bantugan ay gumagamit ng medalyon at gumugugol siya ng mahabang panahon para kargahan ang medalyong ito para magkabisa. Samantalang ang grupo ng Philly Day ay nagpapaobra sila on the spot. Kahit anong bagay ay pwede nilang gamitin. Dahil hindi sila nagkasundo sa rule number 5 ay napagkasunduan nila na walang testingang magaganap. Nagkasundo rin ang dalawa na simula sa araw na yon ay wala na silang pakialamanan. Wala na rin magdadawit ng kanya-kanyang pangalan sa mga live nila sa social media. At titigilan na rin nila ang paninira sa isa't isa. Ngunit matapos ang kanilang usapan at kasunduan ay agad namang nagpost itong si Padre Mariano Gomez sa kanyang Facebook page na kung saan ay inilatag niya na wala nang matutuloy na testingan sa pagitan nila ni Commander Bantugan. Dahil hindi raw sumang-ayon si KB sa rule number 5 at wala raw itong karunungan na tulad ng sa Philly Day na kaya nilang mag-obra on the spot. Hindi naman nagustuhan ni Commander Bantugan ang ginawang pag-post ni Padre Mariano Gomez sa Facebook, kaya ito ay binawian niya. Ipinost naman ni Commander Bantugan ang naging usapan nila sa Messenger sa kanyang Facebook page. Dahil hindi nga matutuloy ang gagawing testingan o pabaril ng grupong Philly Day at ni Commander Bantugan ay naghanap ako ng video at pagkukumparahin natin ang kanilang estilo. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang kanilang mga dating testingan at suriin natin kung alin ba sa dalawa ang talagang mas magaling at mas kapani-paniwala ang bisa ng agimat. Bali sa unang video ay ang ipapakita natin ay ang grupo ng Philly Day. Makikita natin sa video na merong isang pulis na inaobrahan niya yung papel. So ito yung sinasabi ng grupo ng Philly Day na kaya nilang mag-obra on the spot. So kahit sa anong bagay ay pwede itong gawin, kahit nga raw sa lumang tsinelas. So tingnan natin mga ka-horror, Yan, so natapos na niyang dasalan at orasyonan yung papel at ngayon ay puputukan. So makikita natin dito mga ka-horror kung tatablan ba yung papel, kung magkakabutas o hindi. So yun mga ka-horror, tutukan talaga yung ginawang pagbaril. So yun nga mga ka-horror, at makikita natin na walang butas o walang tama yung papel.
So mabisa yung ginawang pag-obra. So sa pangalawang video naman, ang ginawang pag-obra ay sinulatan ito nung grupo ng testing pa ako. Filiday at mamaya ay puputokan din ito at tingnan natin kung ano ang mangyayari dun sa papel. So yan mga ka-horror, tapos na at isasalang na yan at Video ba to, Ro? ang kasamahan niya. So ilang sandali pa ay tututukan na ito ng kasama niya at puputokan. So yan, unang kalabit, hindi pumutok yung barel. So may pamigil yun, tapos inulit ulit at yun nga pinutukan, pero titignan nila yung papel, so walang butas. So mahusay talaga, mga ka-horror. Bali sa ikatlong video naman ng pabaril ng grupo ng Filiday, ay makikita natin na yung video ito ay halos kasing katulad nung testingan na ginagawa ng Tres Mundo. So hindi natin alam kung ito ba ay konektado dun sa grupo ng Tres Mundo na ang kanilang agimat ay yung buhay na salita ng paniniwala. Dito kasi makikita natin na kapag itinutok doon sa lalaki yung baril ay hindi ito pumuputok. Kumbaga inoobrahan niya ito. Pero kapag itinutok doon sa ilog ay pumuputok yung baril. So mahusay din talaga itong agimat ng grupo ng Filiday, Makikita ko sa inyo. Nagpuputok to, ha? Nakatakas sa akin yan. Iharap ko raw. Pati ko. At ang susunod na video naman ay ang testingan ni Commander Bantugan ng kanyang mga antigong medalyon. So ganun pa rin, simulat sa pool naman ay ganito naman yung ginagawang testingan ni Commander Bantugan ng medalyon. Yung ilalagay niya yung medalyon sa firing range tsaka niya puputukan. Na kapag ang medalyon ay tinamaan at hindi nawasak, ibig sabihin may bisa ito. O kaya hindi ito pinutukan o kaya hindi tinamaan. Yan, mga may bisa yung ganong klase ng medalyon para kay Commander Bantugan. So makikita natin mga ka-horror, kakaiba yung mga medalyon na isinasalang dito, malalaki. Tsaka mga talagang lumang-luma yung itsura. So mga antigo. So yun nga, talagang pagkakaiba lang nila ng grupong Filiday ay yung estilo ng kung paano nila kinakargahan yung medalyon o kaya yung isang bagay. Sa Filiday kasi kaya nilang mag-obra on the spot, at yung kay Commander Bantugan niya ay ginugugulan niya ito ng mahabang panahon para dasalan at kargahan para maging mabisa o magkaroon ng bisa yung medalyon. Kaya ayun nga, sayang hindi natuloy yung kanilang subukan o testingan ng agimat. Dinex ko to dati, hindi na damage, ganun pa rin ngayon, wala pa rin damage. Pero tinamaan siya, di ba? Ayos. So ano sa tingin nyo mga ka-horror? Alin sa dalawa ang may mas magaling pagdating sa bisa ng agimat? Si Commander Bantugan ba? O si Padre Mariano ng Filiday? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.